Intro. First Peter. Second Peter. Kaya Second Peter. Ha? Ito, Second Peter, First Peter. Yung sa baha. Second June. Second Peter. Saan ito? Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa imig po na yung napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa impilang ito ng Eugene FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Sa lahat po ng naabot ng himpilang ito, saan man po kayo dako na lugar sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Bihiya, Magallanes, dyan po sa Picao Island, dyan po sa Samar, sa Kapul. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga na sumusubaybay sa kanila pong mga radyo na talagang madaling araw ay naglalaan ng oras at panahon para abangan at pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa programang ito, si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong makakapiling sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kung kayo po ay mayroong prayer request, at kung nais nyo pong magkaroon ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, kung kayo po ay napagpapala sa atin pong mga pangangaral, at nais nyo pong dalhin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, wala pong bayad po yan. Libre po naming ipaglilingkod sa inyo ang salita ng atin pong Panginoon. Tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po, mga kapatid, ang aking contact number. Amen. Praise God. At ang schedule ng ating pong pagsamba ay patuloy po nating ipinapaanyaya sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood, mga kapatid. Amen. Sa himpilang ito. Praise God. Tuwing araw po ng Sabado, amen, praise God, ay alas 7 o alas 6:30 dyan po sa UPC Magsaysay, at araw na pagka alas 8 naman po ng umaga, araw din ng Sabado, ay dyan po sa Iquirino, at pagka araw ng Linggo ay alas 7 ng umaga dyan po sa Santa Remedios. Pero ngayong darating po na Linggo, mga kapatid, amen, ayon sa palagian nating ginagawa sa dito po sa UPC Bulan, meron po tayong First Sunday Joint Fellowship. Amen. Praise God. Magjo-join gathering po ang UPC Magsaysay, UPC Iquirino, at UPC Santa Remedios. Diyan po tayo ngayong darating na Linggo, alas 8 ng umaga, diyan po sa Iquirino UPC Compound. Diyan po tayo magsama-sama at magpuri at sumamba sa atin pong Panginoon.
Jesucristo, mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga napagpapala sa programang ito, kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon at naniniwala naman po ako sa katotohanan na yan, kayo po ay amin pong inaanyayahan at tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pagbati din, ngayong darating na linggo, alas 8 po ng umaga, mga kapatid, ang atin pong pagsamba, mga kapatid, dyan sa UPC Quirino, UPC Compound. Magandang umaga po sa lahat ng mga Facebook Live viewers. Amen. Good morning. Auto Search. Amen. Ang atin pong kapatiran, kaibigan, dyan po sa Sorsogon. Amen. Praise Bicol Auto Search. Good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. At ang mga nakikinig po sa himpilang ito, sa mga kapatiran po natin dyan sa Magsaysay, sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan sa Iquirino, at ang mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios na patuloy na nakikinig sa kanila pong mga radio. Praise God. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Praise God. At patuloy nating binabati din ang ating pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare and Pastora Maricar. Nandyan po sila ngayon sa Cebu City para sa Asia Pacific Summit, Evangelism Summit, mga kapatid. Praise God. Amen. And Tita Christine Magkayan, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Ligoro, amen. Tito Rolly Magkayan, good morning. Amen. And Brother Andy Orozco, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sister Elena Murata, good morning po, dyan po sa Murata, Burabo, dyan po sa Metro Health. Amen. Kasama po si Brother Adamson. Amen. Pagpalain ka, kapatid, Brother Adamson, ng Panginoon, at patuloy na ipagkalob sa iyo ng Panginoon ang kagalingan. Amen. Complete recovery. Praise God. Fast recovery. Pagpalain ka ng Panginoon. Praise God. Sister Beth Angeles, good morning po. And Sister Margie Guitan Isia, dyan po sa Santa Remedios. Good morning din po sa Isia family, Guneo family, at Solidad family. At pagbati din po kay Brother Jimmy Isiha, good morning po sa inyo. Kay Nanay Puring, kay Tatay Jose, good morning. Brother Marvin Santos, good morning. Sister April Santos, good morning po. Sister Rebecca Montemor, good morning. Brother Felipe Iscresa, good morning. And Sister Christy Disoyo, good morning po. Sister Laura Gumban, good morning. Diyan po sa Barangay Lahong. At kay Brother Edmond, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Divine Spela Guyan, diyan po sa Magsaysay. And Sister Sara Galos, good morning. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Ninong Ryan Bilardo and Ninang Karen dyan po sa Sorsogon, UPC Sorsogon. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang inyong buong family. Praise God. Amen. And pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan po sa Barangay Aguinaldo. Good morning. Sa mga coastal areas na naabot po ng himpilang ito, nasakop ng bulan, at maging ang mga coastal areas na sakop ng Matnog na naaabot ng himpilang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At pagbati din po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan sa Santa Magdalena. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Praise God. And also sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa UPC Matnog. Amen. Mamaya po mayroon tayong Bible study. Praise God. Dyan po sa Sinibaran at dyan po sa Barangay Gadgaron. So, dalawa po ang ating pong schedule na Bible study dyan sa mga kapatiran natin dyan sa Matnog. Magsama-sama tayo at patuloy natin ipanalangin sa Panginoon ang pagtatagumpay. Sister Marilyn Wagas Ayo, good morning. And Sister Miguela Mira dyan po sa UPC Italy. Magandang umaga po sa inyo.
Sister Miguel Mira, pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Praise God. Sister Marilyn Irasga Beltran, good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. By this time, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagtatalakay ng mga salita ng Panginoon na kung saan ito po ang pinakasentro ng atin pong pagtatalakay, ng atin pong pag-aaral, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Ngunit bago po yan, atin pong munang bigyan ng pagkakataong atin pong makasama na sa inyo po ay bumati. Brother Angelo and Brother Raymond. Praise God. Praise God, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Pinabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat ng sumusubaybay sa atin sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong kalagayan, naway ang kabutihan ng Diyos ay lagi natin maranasan, mga kapatid. At binabati din natin ang mga kapatiran natin sa Bonifacio, mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan, maging sa lugar ng Santa Remedios, ang Guneo, Isiha, maging ang Soledad family, na Brother Jason Guneo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita po ng ating Panginoon. Amen. Brother Raymond. Good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga nakasubaybay at nanonood sa FB Live at ganoon sa mga nakatune in sa radio. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At good morning din po pala sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Aquino, sa Goyal family, Azuela family at Botis family. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at maging sa lahat ng kapatiran ng UPC Bulan Church. Good morning po sa inyong lahat. Praise God. Salamat po sa Panginoon na pinapabot po namin ang pagbati sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Hindi man natin maisa-isa lahat sapagkat ang oras natin ay limitado. Ganun pa man, mga kapatid, amen. Praise God, tayo ay magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy lang natin buksan ang ating mga puso at isipan sa salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Ang sabi nga ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. So, napakaganda, hindi lang tayo dapat nagbabasa, kundi tayo din ay nakikinig. At hindi lang po tayo nagbabasa at nakikinig, kundi ating pong tuparin ang lahat ng ating pong mga natututunan sa ating pagbabasa, ang lahat ng ating mga natututunan sa pakikinig. Ito ay ating pong ipamuhay ayon sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. In the book of Hebrews chapter 12, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin, mga kapatid, sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin ngayon. Patuloy mo po kaming samahan sa aming pong pag-aaral, sa aming pagtatalakay. Mamusta pa po sa aming pong mga tagapakinig, tagapanood ng programang ito na ngayon, O Diyos, ay naglalaan ng oras. Lord, we pray for your divine intervention. Patuloy pong katagpuin ang pangangailangan ng mga nakikinig ngayon. I declare blessing, I declare healing, I declare knowledge and wisdom sa lahat ng mga nakikinig ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aral. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Ganito po ang ating pong mababasa, mga kapatid. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapalabilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid.
Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 na meron pong pamagat na the power of focus. Amen. Kapangyarihan ng parang yung meron kang focus. Napakahirap sa isang tao na walang focus, mga kapatid. Amen. Sa mundong ito na maraming distractions, maraming mga bagay na umaagaw ng ating atensyon sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, we need focus. We need focus, mga kapatid. Amen. Praise God, because it is a center of interest or activity. Kaya sa lahat ng atin pong mga ginagawa, amen, napakahalaga na meron tayong focus kasi si Satanas, amen, yan yung ang kanyang trabaho is to distract people, to distract mga kapatid, lalo na kapag nakikita niya na ikaw ay talagang merong mithiin na maglingkod sa Diyos at mithiin na lumago sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga, amen, sa atin pong karanasan sa paglilingkod sa Diyos, hindi talaga maiiwasan na mayroong hadlang, mayroong distraction na yan yung pumipigil sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Pero kapag meron kang focus, hindi ka basta-basta natatangay, hindi ka basta-basta naiistorbo sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen. At kasabay, kapag meron kang focus sa paglilingkod sa Diyos, kailangan prioridad natin ang paglilingkod sa Diyos. Prioridad natin ang salita ng Diyos. Kasi kahit may focus ka sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo man siya priority, wala ring sa isa yung ating focus. Wala ring sa isa yung ating pong talagang mithiin na nais gawin kung hindi natin prioridad ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Hindi lang yung tumutukoy sa pagiging una natin, kung baga uunahin natin ang katwiran ng Diyos, kundi tumutukoy din yun sa kailangan kung paano mo inuuna ang Diyos, dapat nandun din yung focus. Mga kapatid, kasi may mga tao na inuuna ang salita ng Diyos pero very destructive naman, mga kapatid. Amen. Kapag nasa simbahan, maraming distraction ang pumapasok sa kanya, mga kapatid. At kapag seryoso naman at merong hangarin na magtapat sa Panginoon, meron ding distraction na nariyan. Hindi talaga natin maiiwasan at hindi natin pwedeng sabihin na distraction, lumayo ka, distraction. Hindi. Kailangan, mga kapatid, ang distraction, trabaho niya talaga mag-distract, mga kapatid. Amen. Kaya walang problema sa distraction. Ang problema sa atin. Kapag nagpapadistract tayo, doon tayo nagkakaproblema. Kahit anong ginagawa mo. Kaya nga ang doktor, hindi yan pwedeng istorbohin kapag nag-uupira. Halimbawa, inuupirahan ng may tatanggaling blood clot doon sa ulo. Mga kapatid, bibiyakin yung ulo, tatanggalin yung skull, tapos inuupira ng doktor. Hindi pwede na yung doktor na nag-uupira ay nanonood ng TV, nanonood ng pelikula, o kaya nakikinig o mayroon siyang pinapakinggan. Hindi po. Kasi ang doktor talagang kailangan, kaya nga ang doktor, ang doktor pag nag-uupira yan, hindi siya umaalis doon sa inuupira niya. Yung mata niya, nandoon lang yan. May mga assistant yan, mga kapatid, na nag-aabot ng mga kailangan ng doktor. Magsasabi na lang ang doktor na ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Pero yung kanyang mata, hindi doon lumalayo. Halimbawa, nag-uupira ng utak, mga kapatid. Hindi lumalayo, kaya hindi dapat lumayo yung kanyang mata doon sa kanyang inuupira. Kasi bawal siyang madistract. Kasi pwedeng mamatay
yung kanyang inuupiran na tao. Ganon din sa ating paglilingkod. Ang sabi doon sa binasa natin, mga kapatid, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ang ating pananampalataya. May mga Kristiyano na nawala na sa paglilingkod kasi imbis na ang focus niya kay Kristo, ang focus niya nasa sanlibutan, ang focus niya nasa kahinaan ng iba, ang focus niya nasa katitisuran ng mga kasama niya. Ang focus niya, masyado siyang nakatingin sa mga bagay na negatibo, masyado siyang nakafocus sa mga ginagawa ng mga tao na sa paligid niya na mali. So kailangan sa paglilingkod natin sa Diyos, ang focus natin ay kay Kristo. Ang focus natin ay sa Diyos, mga kapatid. Hindi sa mga lasinggero, mga kapatid. Hindi sa mga mangungutya. Hindi sa mga taong wala namang knowledge about the Word of God. Hindi sa mga taong pilosopo. Hindi sa mga taong mapangutya. Hindi po. Kailangan ang focus natin ay doon sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga na tayo ay magkaroon ng focus anuman ang ating ginagawa, mga kapatid, sa buhay. O maging lalo na sa paglilingkod natin sa Diyos. Kapag nagtatrabaho ka, kapag wala kang focus sa pagtatrabaho, wala kang focus sa paghahanap buhay. Mga kapatid, gusto mong maghahanap buhay, niyaya ka ng iyong mga kumpare, kaibigan, para mag-inom o saan man dapat pumunta. Tapos nagpadala ka, mapapabayaan mo ang pamilya mo. Sa paglilingkod natin sa Diyos, kung gusto mong mapunta sa langit, kailangan ang focus mo kay Kristo at sa salita ni Kristo. Kasi siya ang tagapagligtas at yung salita ni Kristo, yun yung instruction kung paano maligtas. Dapat doon ang focus natin kung gusto natin pumunta ng langit. Maraming mga tao ngayon gusto ng langit, pero very distracted sila masyado sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Mga kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang focus ng isang tao sa paglilingkod sa Diyos isa sa mga dahilan ay sa mga pangangailangan, pagdududa, at sobrang pag-aalala. Hindi po yung bawal na nag-aalala ka, mga kapatid. Pero yung pagdudahan mo, ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, parang ikaw ang may problema. Isa sa mga dahilan, mga kapatid, ay ang pangangailangan, pagdududa, at sobrang pag-aalala. Kasi ang mga bagay na po yan ay kalaban ng pananampalataya. Tandaan natin that the just shall live by faith. Ang ganap ay kailangan mamuhay sa pananampalataya. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, it requires faith first. Kailangan ang unang ma-develop sa atin ay ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Mga kapatid. Amen. Bago tayo lubusang maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya, ano ang payo ng Biblia, mga kapatid? Sa talata na binasa ng ating kapatid si Brad Angelo, huwag tayong mga balisa sa anumang bagay. Amen. Dahil sa mga kabalisahan, sa mga pagsubok sa buhay, sa mga problema, kagipitan, kawalan, karamdaman, aksidente, lahat ng mga bagay na hindi natin inaasahan, yan yung mga bagay na kinakasangkapan ng dyablo para ang tao ay mawala ang kanilang focus sa paglilingkod sa Diyos. Pero ito naman ang kagandahan. Dahil sa problema,
kaya ka nakapag-isip na kailangan mo ang Diyos. Dahil sa pagsubok, mas lalo kang naging malapit sa Diyos. Dahil sa mga aksidente, sa mga bagay na hindi mo inaasahan, kaya ka mas lalong napalapit sa Diyos. Dahil sa kagipitan, karamdaman, lahat ng ating pong mga mga bagay na pinapasan, yan din yung nagtulak sa atin para mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Yun naman ang kagandahan. Kaya lang, kapag naglingkod na sa Diyos, tapos nakaranas ng problema, lumalayo sa Diyos. So, there's something wrong, mga kapatid, sa mga desisyon na ating pong ginagawa. Mga kapatid. Kasi yun din yung pinagtatakahan ko. Nung hindi pa Kristiyano, nung hindi pa naglilingkod sa Diyos, nagkaroon ng problema, lumapit siya sa Diyos. Pero nung naglilingkod na sa Diyos, nagkaroon ng problema, lumayo sa Diyos. So, may mali sa desisyon talaga natin. May mali sa prinsipyo, may mali, mga kapatid, sa kaisipan. Mga kapatid, kung ang problema, pagsubok, karamdaman, kagipitan, kawalan, ang nagtulak sa atin para lumapit sa Diyos, amen, at habang tayo naglilingkod sa Diyos, makaranas tayo ng problema, ng kagaya nung naranasan natin nung hindi pa tayo mananampalataya, di ba dapat mas lalo tayong kumapit at maglingkod sa Panginoon? Mga kapatid, Matthew chapter 6 verse 31 and 32, pakinggan natin ang sinasabi. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. So, sa payo ng ating pong Panginoon, huwag tayong mga balisa, mga kapatid, amen, sa mga bagay na kung ano ang kakanin natin, kung ano ang iinumin natin, kung ano ang daramtin. So, hindi ito, kumbaga, ang ibig sabihin nito ng Panginoon, yung mga basic needs natin, mga kapatid, madalas talaga yun ang iniisip natin. Kaya nga kapag nag-invite ka, sister, brother, nanay, tatay, invite po namin kayo sa church, attend po kayo sa church. Anong madalas nilang sinasabi? Pastor, busy ako. Pastor, may pupuntahan ako. Pastor, may kailangan ng pamilya ko. Pastor, parang may kailangan kami. Ang aming kakanin bukas, ang aming pangailangan bukas, nagkaroon ng kawaraon, mga kapatid. So, yun ang madalas na hinaing at dahilan ng mga tao na ini-invite natin palapit sa Panginoon. Pero ang payo ng Panginoon, huwag tayong mga balisa, mga kapatid. Kung ang service, mga kapatid, ay 3 hours lang, hindi naman tayo aabutin ng 2 araw, buong isang araw sa church. Ang kailangan lang ng Diyos sa iyo ay ang oras mo. Ang oras mo, mga kapatid. Kaya hindi magawang makakilos ng Diyos sa buhay ng tao kasi hindi prioridad ng tao ang Diyos. Bakit hindi prioridad? Kasi wala sa Diyos ang kanilang focus. Mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng verse 33 ng Matthew chapter 6, mga kapatid, pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, amen, alam ng Diyos sa kalangitan na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam yung mga bagay na ito, yung mga pangangailangan natin. Alam ng Diyos na kailangan mo yan. Tao nga, alam ng tao na kailangan mo kumain. Alam ng tao na kailangan mo uminom. Alam ng tao na kailangan mong manamit. Alam ng tao na may pangangailangan ka. How much more ang Diyos? Kaya lang, mga kapatid, amen, alam ng Diyos na may pangangailangan ka, datapwat, may gagawin ka. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. May gagawin tayo para yung pangangailangan natin ay ma-provide ng Panginoon, maidagdag ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin kailangan unahin ang mga material na bagay para makuha yung mga gusto natin.
merong susi para pagpalain. May susi para pagpalain. Ang kailangan lang ng tao ay ma-educate, mga kapatid, properly. Ma-educate tungkol sa kung ano ba ang purpose ng tao at kung ano ba ang kailangan gawin para yung mga bagay na iniisip natin ay hindi tayong mahirapan na makuha ito. Ano po yun na kailangan natin gawin? Si Kristo na po mismo ang nagsabi, "Seek ye first." Unahin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na iniisip natin na pangangailangan natin ay idaragdag ng Diyos sa atin. Yung word na ginamit ng Panginoon, idadagdag. Ibig sabihin, meron ka na, dadagdagan ka pa. Mga kapatid. Amen. Yun lang pala eh. Yun lang po ang nais ng Diyos sa tao na unahin natin siya, unahin natin ang Diyos bago ang lahat. Amen. Kaya sa desisyon pa lang ng tao, meron ng mali. Kaya kapag mali ang desisyon, mali ang magiging kalalabasan niyan. At pag mali ang magiging kalalabasan niyan, sigurado, mga kapatid, hindi magiging mabuti ang magiging resulta ng mga maling desisyon na ating ginagawa. Kailangan ng Diyos na kailangan lang ng Diyos o gusto ng Diyos, mga kapatid, na maging systematic ang tao. Mga kapatid, maging systematic. Ang ibig sabihin nito ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 31 to 33, i-organize natin una ang kaisipan natin para maging organisado rin yung mga gagawin natin. Mga kapatid, kagaya ng pagsasaing, hindi man pwede na kumulo muna yan bago ka magtatakal ng bigas. Mga kapatid. Amen. Hindi man pwede, mga kapatid, na, praise God, mauna ang number 100 bago ang number 1. Sa pagbibilang, magsisimula ka sa number 1. Yung tamang pagbibilang. Mga kapatid. Praise God, purihin ng Panginoon. Gusto ng Diyos na maging systematic ang tao. Maging organisado ang kaisipan natin para maging organisado rin ang mga gagawin natin. Kaya nga, may mga panahon na litong-lito ka na sa mga desisyon na gagawin mo. Litong-lito ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, hindi mo na alam kung saan ka magsisimula. Kasi nga, hindi organisado ang isip. Philippians chapter 4 verse 8 to 9, pakinggan natin. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Mga kapatid, doon lang tayo sa realidad. Mga kapatid, yun yung point dito. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Sa bawat sitwasyon ng buhay natin, ano ba yung totoo? Totoo ba na may mga taong nag-iisip ng masama sa'yo? Kung ikaw lang nag-iisip niyan, ikaw hindi yung totoo. Totoo ba na pag nagsimba ka, Brother Raymar, magugutom pamilya mo? Hindi yung totoo. Mga kapatid, totoo ba na pag naglingkod ka ng may katapatan sa Diyos, mawawalan ka ng mga bagay na gusto mo? Hindi yung totoo. Sa katunayan, pag naglingkod ka sa Diyos ng may katapatan, magkakaroon ka pa nga. Kaya doon sa mga nagsasabi na huwag na kayo mag-aksaya sa pagsimba, huwag na kayo mag-aksaya, ganito, ganyan, magtrabaho na lang kayo. Hindi po totoo yun. Mga kapatid, kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, anumang bagay na katotohanan. Doon lang tayo sa katotohanan, mga kapatid. Huwag natin masyadong i-exaggerate yung ikaisipan natin sa mga bagay na ang totoo, hindi naman talaga natin gusto gawin. Mga kapatid, kumbaga huwag tayong gagawa ng mga palusot sa buhay natin. Dahil ang totoo, ayaw naman talaga natin gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin.
Kung hindi tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, abay wag tayong aasa ng pagpapala galing sa Diyos. Pastor, hindi ako sumusunod. Pero pinagpapala naman ako. Hindi yung Diyos ang nagpala sa iyo. Kasi hindi pa ang Diyos nagpapala sa mga tao na wala naman talagang pagsunod sa Kanya. Mga kapatid. Amen. Kaya doon lang tayo sa katotohanan. Anong bagay na kagalang-galang? Anong bagay na matuwid? Ang paglilingkod ba sa Diyos, kagalang-galang at matuwid? Yes! Mga kapatid. Ang pag inuna mo ba ang Diyos, kagalang-galang ba yun o at matuwid? Yes, matuwid pong gawin yun. Hindi po yun matututulan ng mga matatalino nating tagapakinig ngayon. Anumang bagay na malinis. Pag naglingkod ka ba sa Diyos, magiging banal ka? Magiging malinis ka ba? Yes. Kasi tuturuan ka ng Diyos magpatawad. Hindi magiging malinis ang iyong konsensya. Anumang bagay na kaibig-ibig, mga kapatid, sa mata ba ng Diyos, kaibig-ibig ang paglilingkod? Yes. Totoo po yun. Mga kapatid, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mga kapatid. Amen. Kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Alin ang iisipin natin dito? Ang lahat ng ating mga natutuhan sa salita ng mga apostol, sa salita ni Kristo at ng mga apostol. Mga kapatid, amen, praise God, na siyang ating tinanggap, yun ang ating isipin. Na kaya mo nagawa ang kalooban ng Diyos dahil tinuruan ka ng Panginoon. Hindi sa sarili natin kakayahan. Kung nauunawaan man natin ang kalooban ng Diyos, isa yung bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon, Jesucristo. Mga kapatid, kung ano ang mga iniisip mo ngayon, yun din ang magsasabi kung anong klaseng buhay meron ka sa darating na panahon. Mga kapatid, kaya nga may malaking kinalaman ng kaisipan natin. Amen. Sa kung ano ang magiging buhay natin sa hinaharap. Kaya piliin natin ang mga bagay na dapat nating isipin, yung mga mabubuting bagay. Alin yun? Mga salita ng Diyos, pangako ng Diyos, dun lang tayo sa totoo. Kasi minsan mga kapatid, niluloko natin sarili natin eh. Minsan niluloko ng tao ang sarili niya. Na akala niya mawawalan siya pag hindi siya naglingkod sa Diyos. Akala niya maghihirap siya pag inuna niya ang paglilingkod. Akala ng tao pag nagsimba siya, mawawalan siya ng trabaho, mawawalan siya ng hanap buhay. That's not true. Piliin natin yung mga bagay na dapat nating isipin. Walang iba kundi ang salita at mga pangako ng Diyos sa atin. At yun ang ilagay natin sa ating mga puso at isip. Huwag nating pakinggan ang mga sinasabi ng mga tao na hindi naman talaga nakikinig at walang pananampalataya sa Diyos at hindi nga nakaranas sa sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, amen. Praise God. Doon ka lang sa realidad. Doon ka lang sa katotohanan. Mga kapatid. Amen. Hindi po totoo na pag naglingkod tayo sa Panginoon, mawawalan ka ng hanap buhay. Hindi po totoo na kapag nagtapat ka sa Diyos, amen, ay mawawalan ka. Hindi. Pag nagtapat ka sa Diyos, magkakaroon ka pa. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, idaragdag sa inyo. Kaya hindi po totoo na kapag naglingkod ka sa Diyos, matius ka. May mga tao kasi mga kapatid na nagsasabi, o kaya yan naghihirap, kaya yung term, excuse me lang sa term mga kapatid kasi yun yung eksaktong term na naririnig ko every time I preach, every time I share the Word of God. Yung lagi kong naririnig, kaya yan naghirap, kaya ka nagkasakit, kay kabubuan agin mo. Yun yung term na ginamit nila. Pero mga kapatid, born again ka man o hindi, Kristiyano ka man o hindi, nagkakasakit naman talaga ang tao. Yan po ang totoo. Kristiyano ka man o hindi, mga kapatid, namamatay ang tao. Kristiyano ka man o hindi, may kagipitan na dumarating. Bakit? Iisa lamang po ang mundo na ating ginagalawan. Kristiyano ka man o hindi, nagkakasakit ang tao.
Kaya yan may cancer, kaya yan ganito, kaya ka nagkasakit dahil kaburo po na agin mo. Bakit yung iba? Kaya nasabi ko rin sa kausap ko, kaya yan yan po na tao na yan, kaya yan may cancer, kaya yan may sakit, dahil kakaganito niya. Hindi po. Dahil kakakatoliko mo, kaya ka nagkasakit. Hindi po ganon. Hindi po. Wala pong kinalaman ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang relihiyon, sa anumang nararanasan natin ngayon. Kung ano man ang nararanasan natin ngayon, resulta po yun ng mga mali nating ginawa. Kaya ka may sakit kasi hindi mo inalagaan ang sarili mo. Kaya ka nagigipit dahil hindi ka marunong kumawak ng pera. One day millionaire pagkaaga disponer ka. Kaya ka nagigipit, mga kapatid. So yun po ang katotohanan. Minsan kasi mga kapatid, ito ang totoo. Yung mga bagay na yung mga bagay na nararanasan ng tao dahil sa maling desisyon na ginawa niya, isinisisi sa ibang tao. Yan po ang totoo dahil hindi niya matanggap na mayroon siyang rimalasong nararanasan. Mga kapatid. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, doon lang tayo sa totoo. Mga kapatid, kapag meron kang focus, merong magandang direksyon kang tinatahan. Masdan nyo po yung mga negosyante. May focus sila kaya sila umuunlad. Yung mga mayayamang tao. Kaya sila yumaman dahil may focus sila, may determinasyon sa lahat ng kanilang mga ginagawa, mga kapatid. Amen. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, wag naman natin, hindi sa kinakampihan ko ang lahat ng mga mayayaman, pero wag naman natin masyadong torturin lahat ng mga mayayaman na sasabihin natin hindi sila sa Diyos. Wag naman po ganun. Mga kapatid, kung sila man yumaman dahil may ginawa sila, mga kapatid, nagsikap sila. Amen. Kaya wag tayong mainggit. Yung frustration natin sa sarili natin, wag natin ibaling sa ibang tao. Kung meron man tayong dapat unang sisihin sa kung anong nararanasan natin ngayon, walang iba kundi sarili natin. Wag natin isisi sa ibang tao. At lalo na, wag natin isisi sa Diyos. Philippians chapter 3 verse 12, pakinggan natin. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen. It is not about the intensity, but consistency. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang. One step at a time. Ang mahalaga, umuusad ka. Sa paglilingkod natin sa Diyos, meron kang focus. Amen. Praise God. It is not about intensity. It is about consistency. Sabi na Apostol Pablo, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na perfecto na siya, nagawa niya na lahat ng kalooban ng Diyos. Hindi. Hindi niya yung sinabi. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko pa man naaabot lahat, hindi ko pa man nagagawa lahat, pero nagpapatuloy ako. It is not about the intensity. It is consistency. Mga kapatid. Maraming mga nagfe-failure, maraming mga failure, mga kapatid, hindi dahil sa kanilang abilidad, kundi dahil sa inconsistency. Alam mo namang magandang magtapat sa Diyos, pero hindi ka na consistent. Tumigil ka na. Mga kapatid. Amen. Alam niyo kung bakit kayang yung tubig, yung maliit na dam dito sa bulan, bakit kaya niyang painumin lahat ng mga tao dito sa buong bulan ng maraming panahon? Kasi nga tuloy-tuloy yung pag-agos ng tubig. Mga kapatid, nagkakaroon lang ng problema ang isang mananampalataya kapag tumigil na siya sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Praise God. Doon lamang nagkakaroon ng problema.
Kapag meron kang focus, ituloy mo lang hanggat alam mong mabuti ang iyong ginagawa. One step at a time. Huwag ka masyadong ma-pressure. Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Huwag mong tingnan ng iba'y pinagpapala na, mga kapatid, ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Dahil ang sabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 3, sa lahat ng bagay ay may kapanahunan. Kung ngayon, nasa panahon ka ng pagtatanim, ituloy mo lang ang pagtatanim mo ng katapatan. Kung ngayon, amen, nasa panahon ka pa lang, nagsisimula ka pa lang sa paglilingkod, ituloy mo lang. Praise God. Time will come. Amen. Mangyayari din ang nais mong mangyari sa iyong buhay ayon sa kalooban ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kapatid, mahal tayong lahat ng Panginoon. Amen. Hindi natin maubos, mga kapatid, ang ating pong mga talata na ating pong babasahin, mga kapatid. Praise God. Amen. Pero ang sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 2, mga kapatid, amen, mainam, basahin po natin, Brother Raymar. Last verse siguro na atin pong ipaglilingkod sapagkat ang oras natin ay umabot na. Amen. Hebrews chapter 12 verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Magkaroon tayo, mga kapatid, ng focus sa paglilingkod. Ano man ang ating ginagawa. Nagtatrabaho ka? Focus ka lang sa trabaho. Huwag mong haluan. Halimbawa, naghahanap buhay ka. Nagtatrabaho ka. Focus ka lang sa trabaho at hanap buhay. Huwag mo lang haluan ng bisyo. Pero, huwag mo rin kalimutan na unahin ang Diyos. Kailangan, ang unang focus natin sa buhay natin, maliban sa trabaho natin, sa mga ginagawa natin, ang unang focus dapat natin ay ang paglilingkod sa Diyos. Seek God first before anything, mga kapatid, sa buhay natin. Amen. Sa paglilingkod mo sa Diyos, focus ka lang sa pagtatapat, focus ka lang sa pagsunod, focus ka lang sa Panginoong Jesucristo. Huwag kang tumingin sa mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay, sa paligid mo. Focus ka lang sa paglilingkod. Hanggat alam mo na mabuti ang ginagawa mo at alam mong kalooban niya ng Diyos, ituloy-tuloy mo lang yan, mga kapatid. At sa paghahanap buhay naman, focus ka lang sa paghahanap buhay. Huwag mong haluan ng bisyo. Huwag mong haluan ng pagiging dispalinghado, mga kapatid. Huwag natin haluan yun. Gamitin natin, praise God, ang mga natututunan natin sa loob ng church. Amen. Sa pang-araw-araw nating buhay. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Kapag may focus ka, may magandang direksyon ang iyong buhay. That's all for today, mga kapatid, sapagkat umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon ito na patuloy mo kaming tinuturuan sa mga bagay na dapat namin gawin at sa mga bagay na hindi namin dapat gawin. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga radio listeners, Facebook Live viewers, na sila po'y magkaroon ng focus sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa kanila pong mga pang-araw-araw na ginagawa. Higit sa lahat, Panginoon, at una sa lahat, ikaw ang aming pong susundin at ang iyong mga salita ang aming kikilalanin na magsisilbing gabay at patnubay sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, bless our listeners and viewers. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng ating pong Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Brother Aaron Ramos, ang aking pong kaibigan dyan at kabarangay sa Hinablan Occidental. God bless. Thank you for watching. And Lord willing, pag ako'y nakapasyal dyan sa Hinablan Occidental, magkita tayo. Brother Aaron Ramos, magkita tayo dyan at masaya na pagsaluhan ng salita ng ating Panginoon. Praise God. At sa lahat ng mga nanood, amen, Sister Milay Umbaw, good morning.
Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, Brother Ronald Hipolito. Muli mga kapatid, amen. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Kasama ko po si Brother Raymar, Brother Angelo sa Bible reading. Maraming salamat din po, Paring Box, sa technical side, sa pag-assist. Thank you very much po. At ang himpilang ito, pagpalain nawa ng ating pong Panginoon lalo. Amen. At huwag natin kakalimutan, mga kapatid at mga kaibigan, ngayong darating na linggo, first Sunday of the month of September, mga kapatid, magsama-sama tayo dyan sa Joint Fellowship sa Ikirino Compound ng UPC Bulan, mga kapatid. Maraming salamat po. God bless everyone.